Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga tinantanan ng NBI at DIR itong siguting ng Norte at iba pang mga korap na opisyales dahil talagang inimbestagahan nga sila matapos nga lumabas ang mga ebidensya at mga pruweba na talagang itinuturo nga sa kanilang mga kabalbalan at karumal-dumal na ginagawa sa bansa natin. Ngayon nga ay talagang marami ng ebidensya at pruweba. Ngayon nga ay mas lalong nagalit ang mga NBI, mga men in uniform dahil nga sa utos ni Kuting ng Norte na itigil na ang investigasyon laban sa kanila at sa kanyang mga kaalyado. Dito nga natin makikita na gusto na rin patigilin ng matataas na opisyales ang NBI at DIR. Ngunit hindi nga sila nagpatinag na kahit anong araw mangyari ay patuloy pa rin ang investigasyon dahil hindi nila pwedeng ibenta ang kanilang kaluluwa sa katiting na pera at ang kanilang mga prinsipyo at dignidad na pinangako na gagampanan nila ang kanilang tungkulin ay hindi nga raw nila ito ibabasura. Kaya naman sampal sa pagmumuka at kahihiyan itong si Kuting ng Norte na ito dahil inuutusan ang mga matitinong mga opisyales na itigil na ang mga investigasyon laban sa kanila. Well mga kaibigan, dito nga nabilib ang maraming netizen at talagang sinuportahan nga men in uniform, ibang mga NBI. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kaso sa husgado. Kahit magsisigaw ako ngayon na marami akong pinatay, pero wala naman dumadating na complainant against me, hindi ako pwedeng makasuhan. Ganun po yun. Dagdag pa nito, kahit ang NBI ay hindi magsasagawa ng investigasyon kung wala namang handa na magreklamo. Kahapon, nandun yung mga victim ng alleged victim ng EJK, no? Extrajudicial killing. Kung may magka-come out sa kanila na openly file a complaint, then we will investigate. Kung wala naman kaming maimbestigahan. Si Executive Secretary Lucas Bersamin na dating punong maestrado ng Korte Suprema, sinabi na mahirap magbigay ng hatol sa pahayag ng isang tao. Having been myself a judge for 34 years, when you say something, it's really not easy to make a judgment based on what one says or does not say. I will leave that to the one who will appreciate the evidence, if that is called evidence. Samantala, inihayag din ni Bersamin dahil hindi na obligado ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC dahil hindi nakasabi nito ang bansa, pero may ibang paraan para makuha nila ang jurisdiksyon sa dating presidente sa pamamagitan ng International Criminal Police Organization o Interpol. Under our protocols, the Interpol could effectively request by red notice the Philippine local law enforcement agencies to effect the process. Dantiamento UN. Ito pong si Lucas Bersamin, isa po sa Supreme Court po dati yan. Ngayon, siya po ang executive secretary kung hindi ako magkakamali. Itong si Lucas Bersamin, umihirit pa no? Alam nila kahit si Jovic Remula, alam niya na sinasabi niya itong red notice ng Interpol. Ang problema nga dito, anong complaint? Kaya sabi po ng Pangulong Duterte, papasukin yung mga ICC. Sige, hayaan nyo sila. Hindi naman pwede makipag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas dahil wala nang obligasyon dyan. Ngayon, pag pumasok ang ICC dito at nakipag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas, foul po yun. Ha? Alam nyo na yun, ha? Sige, sumali huli kayo sa ICC. Baka mas may mauna pa sa inyong maaresto kaysa sa Pangulong Duterte. Alam nyo na yun. Ha? Yung tinatawag nilang heavy luggage. Ha? Kaya dito mga ka-reaction, malabo pa po sa malabo. Kasi po ang Pangulo, PRRD, dati po siyang piskal, attorney siya, dati siyang kongresista, mayor at presidente.
Alam niyo po ba kahit pagsama-samahin niyo ang utak ng mga Quadcom na yan, isalin niyo na yung utak ng mga makabulok na ano yan, makabulok black. yung mga makabayad black. Di ba? Meron kasing makabayan black. Tayo yun. Sila mga makabayad. Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Pulong, nandiyan ka na naman. Nagpaparamdam na naman po si Pulong. Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Minsan po pag nagbablog ako, si Pulong papasok na lang yan, i-entrada niya, sasabihin niya, gusto niyong malaman kung magkano sila per hearing? Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Anyway, balik po tayo dun sa pagpapahuli o aresto o pagpapakulong sa Pangulong Duterte ay malabo pa po yan. Malabo po yan. Ha? Kaya pero dito, pakinggan po natin si Marcos Jr. Ha? Si Marcos Jr. hindi naman sinungaling to no? Hindi naman sinungaling, hindi sila mambubudol ha? Hindi rin siya durugista. Wala po siya sa tatlong yun. Hindi siya sinungaling, hindi siya durugista, at hindi rin siya magnanakaw, at hindi rin siya mambubudol. Wala po siya doon. Siya po ang number 1, pinakamabait, pinakatapat, ha? Pinakatapat na kapartner, pinakatapat na kaibigan, ha? Maraming alam, natapos po siya, ha? Natapos siyang college, marami pong natapos yan, ha? Maraming diploma yan, ha? Natapos pa yan bilang isang scout ranger, ha? Presidente ang tatay niyo doon, syempre naman. Diba? Pakinggan po natin si Marcos Jr. kung ano sasabihin niya dito. Malupit po. Well, was the comment of the Executive Secretary, the former Chief Justice. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung hindi pala kayo tutulong, kahit hindi kayo umarang, wala naman magagawa ang ICC. Habang walang basbas ang gobyerno ng Pilipinas, habang walang jurisdiksyon ang isang body o ang isang kinatawan na mangingialam sa isang citizen, sa isang Filipino citizen, hindi nila pwedeng pakialaman yan. Alam mo yun, Marcos Jr. Hindi nila kayang arestuin ang Pangulong Duterte, hindi nila kayang imbestigahan kasi nga wala silang jurisdiction. Ngayon, kung mangingialam na ang ating gobyerno at sila na mismo ang mag-iimbestiga at tutulungan nila itong ICC, doon pa lang sila pwedeng magkaroon ng basbas upang mangialam sa isang citizen ng isang gobyerno. Naiintindihan mo, Marcos Jr., di ba natapos ka ng college? Ba't hindi mo alam yun? Pero meron po silang remedy. Ang remedy daw nila yung Interpol. Ngayon, yung Interpol, sino po ang kakatawan? Sino po ang magpuprosecute? Ang Interpol, hindi. Dapat mayroong jurisdiction o judiciary o isang udikatura, kinatawan ng isang udikatura upang hatulan itong si Pangulong Duterte. Dito na ngayon magkakaroon ng crossroad. Kung ang Interpol ay babalik sa ICC, at ang ICC hindi siya pwedeng pumasok sa Pilipinas o hindi siya pwedeng gumalaw sa mga mamamayan ng Pilipinas dahil wala siyang jurisdiction, ano pang uri, saan gagalaw ang Interpol dyan? Ang magagawa lang ng Interpol, babagsakan na siya ng red notice. Yung red notice din, wala pa rin saysay yun. Saan mo hahabla? Anong tribunal? Wala. Pumapayag siya na makipag-usap siya o magpaimbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala nang kaming desisyon doon. Alright? Di ba, ang sabi ni Marcos Jr., ulitin po natin at ipapaliwanag po natin sa pinakamababaw na kapagpaliwanagan. At correct me if I'm wrong, kung ikaw ay isang attorney, lawyer, o isa kang maalam sa batas, ituwid mo po ang aking pagkakamali kung mali man ang aking pagpapaliwanag, sige. Marcos Jr., pasok. Well, was the comment of the Executive Secretary, the former Chief Justice.
If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpaimbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala nang kaming desisyon doon. Alright? Sir, with all the admissions, Di ba? Wala naman jurisdiction ng ICC. Kahit gaano pa po kalalim ang investigasyon at kahit mapatunayan pa ng punyet ang ICC na yan na may pagkakasala ang Pangulong Duterte, wala pa rin siyang jurisdiction para parusahan. Naintindihan mo yan, Marcos Jr.? Nililito mo ang taong bayan. Hindi nga sila pwedeng tumulong. Hindi pwedeng tumulong ang ating gobyerno. Tama doon si Marcos Jr. Kasi nga hindi na tayo membro ng ICC. Ngayon, kung hindi tayo membro ng ICC at nag-imbestiga ang ICC, hindi naman bugok ang mga nasa ICC para mag-imbestiga sila at wala naman palang kapupuntahan. Hindi naman mga hunghang o hindi naman mga bobo yan katulad ni Gadon. Hindi naman mga bobo yan. Kung mag-iimbestiga sila sa Pilipinas, wala nang palang kapupuntahan o Gadon. Explain mo nga Gadon sa isang pagpapaliwanag ng isang bobo. Hindi ko na yata naririnig na nagsisisigaw ng bobo si Gadon. Bobo! Bobo! Hindi na siya nagsisisigaw ng gano'n. Kasi babalik sa kanya, masisigawan siya ng bobo, ikaw ang bobo! Alam mo si Gadon, siya daw yung attack dog ngayon ni Marcos Jr. Noon pa. Sa Channel 4 siya ngayon di ba? Oo, di ba? Tapos, para yatang kasama niya ngayon yung baklang kalbo. Yung agisan mo ng 1,000, magangawa na. Oo, alam niyo na yun, yung bakla. Yung nagre-recruit ng mga vlogger. Yung mga trolls ni Tambaluslos, yung nagre-recruit ng gano'n. Sabi niya, basta't lahat na ikapupuri daw ni Romualdez. Wala sa ayos yung kalbo na yun, dating DDS vlogger yun. Buti ngayon nag-Marcos Jr. siya. Sirenang tutong. Para yatang hindi ka na masyadong sikat. Diba, ganun lang yan. Tuloy natin. The DOJ should also initiate reinvestigation of drug-related murders during the previous administration's term? Well, it's right now that is being done by the PNP, and so we're waiting for their findings. But all of the testimony that was given yesterday really will be taken in and will be assessed to see what in legal terms what is the real meaning and consequence of some of the statements made by PRRD. Now that will result in a case being filed here in the Philippines. We will just have to see. The DOJ will have to make that assessment. Gusto mo Marcos Jr., gusto mo sagutin na kita ngayon? Sasagutin kita ngayon lahat ng mga admission ni PRRD. Alam ko natapos ka ng college. Sasagutin na kita kung saan mapupunta yung lahat ng pagsasalita niya. Ito, kumuha ako ng lawyer. Ito po ay lawyer ng ating Reaction TVPH at magsasalita po siya ngayon. Pakinggan po ninyo siya. Attorney Santiago, pwedeng magsalita ka na? Okay. Pwede bang kasuhan ng Pangulong Duterte? Naririnig mo pa ako, Attorney Santiago, General, retired NBI Director, pwede ba natin kasuhan ng Pangulong Duterte sa lahat ng kanyang pag-amin na siya'y maraming ginurgur? Okay. Sige po. Ano po yung masasabi ninyo? Ito. Baba ko daw yung telepono. Yan. TV News and Rescue. Diyos. Kahit nag-admit na, asan na yung mga victim? Asan na yung mga complainant? The complainant should come out. Sa kabila ng pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig kahapon ng House Quadcom na mayroon umano siyang mga pinatay, ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director, retired Judge Jaime Santiago, kailangan pa rin na may lumutang na mga biktima o complainant
para makasuhan ang dating punong ehekutibo. Bilang dating huwes, paliwanag ni Santiago, dapat may magpatotoo para formal na maisampa ang kaso sa husgado. Kahit magsisigaw ako ngayon na marami akong pinatay, pero wala naman dumadating na complainant against me, hindi ako pwedeng makasuhan. Marcos Jr., narinig mo yun? Ha? Huwag ka nang mangarap. Ito sinabi ni Marcos Jr., pakinggan nyo. See what in legal terms, what is the real meaning and consequence of some of the statements made by PRRD. Now that will result in a case being filed here in the Philippines. We will just have to see. The DOJ will have to make that assessment. Have you made instructions to the DOJ or to the PNP? I'm sorry? Have you made express instructions to the DOJ or to the PNP to conduct these investigations? Well, we are always monitoring all of these things because the question on EJK has not yet been answered. Who is responsible? Si Jovic na lang ang sumagot. Pwede, si Jovic na lang. Yung nasa likod, ngumingiti eh. Parang nahalata niya, walang lusot. Sinagot na nga yan, NBI Director yan, ha? Marcos Jr., NBI Director. Hindi mo raw pwedeng kasuhan ng Pangulong Duterte kahit umamin pa siya ng umamin na marami siyang ginurgor, na marami siyang tinira doon, na marami siyang tinumba doon. Habang walang lumalapit at nagrereklamo, siya direktang gumawa doon sa isang particular na krimen, hindi mo yan pwedeng ihabla. Naintindihan mo, Marcos Jr., guilt is personal. O, di ba? Ang guilt, Marcos Jr., hindi transferable yan, hindi katulad ng pera. Ha? Hindi katulad ng mga bilyong-bilyong pera na nasa PhilHealth at tinransfer nila doon sa Central Bank. Hindi pwede, hindi ganun yan. Hindi ganun ang krimen. Kung ganun sana ang krimen, malamang marami kayong tinransfer ng mga iba-ibang krimen sa iba-iba tao. Di ba? Pare, transfer mo yung kasalanan mo sa akin para magkakasalanan. Pare, transfer ko yung kasalanan ko sa iyo. Ganon. Hindi po pwede yun, Marcos Jr. Hindi pwede yun, ha? Kaya, pag-aralan mo muna bago ka umarap sa mga press, ha? Pag-aralan mo muna. Tanungin mo muna si NBA Director kung pwede. Kung may magagawa si Remula, si Boeing, ha? Kung may magagawa siya, kung makakapag-build ba siya ng case. Sa bagay, pwede. Ba't hindi, di ba? Ayun, si Garma nga, nandun sa Amerika ngayon. Kunyari, nahuli. At ngayon, hihingi daw ng asylum. Asylum, ganun. Pagkatapos mo siyang in-interview laban sa Pangulong Duterte, ha? Sa tinatawag nilang reward system, para mag-build kayo ng case ng EJK. Di ba? Ganun yan, di ba? Para sa napipintong pagkaka-impeach kay Madam Inday Sara. At gusto rin palang i-impeach ang Pangulong Duterte bilang gusto po naming i-impeach si PRRD para po ay matapos na po ang kanyang retirement at bumalik na siya sa pagkapangulo, ganun. I-impeach nyo sa bahay niya para bumalik siya sa Malacanang, ganun. Lastik kung ganun mga ka-reaction. Kaya dito, wala pong magagawa. Ang DOJ, ang NBI mismo nagsalita na, si Bersamin, yung Executive Secretary nagsalita na rin, tuloy natin, Ito, Marcos Jr., makinig ka kasi, Marcos Jr., makinig ka dito sa dito sa NBI Director tsaka dito kay Executive Bersamin para naman magkaroon ka ng idea na wag mo na sabihin na build ng case. Nakakahiya lang yan kasi hindi ka pwedeng mag-build ng case habang walang direktang complainant. Siya po, tinudas po niya yung tatay ko, nakita ko ganun. O siya po ang tumudas sa tatay ko, nakita namin, ganun, pwede yun. Ako po, rinatrat niya, hindi po ako natuluyan, siya po ang rumatrat sa akin, pwede yun. At mayroong mga circumstantial evidence. Pero dito, sinasabi ng Pangulong Duterte, ako po ay maraming tinumba, ginurgor at ginargar. Ngayon, di ba palakpakan ng mga makagago blocks? Palakpakan ng mga makagago, no, di ba? Tapos itong mga gunggong-kom, palakpakan din, yun. Pare, umamin na. Oo, umamin na si Digong, yun.
Marami daw siya, susulat natin. Isa na naman pag-amin niya, sabi ni Virus, yung kaibigan ni Kiko Pangilinan na asawa ni Sharon Cuneta, sabi niya, sige, umamin na, sulat natin. Ilagay nyo sa committee report. Mga gungbong, hindi nga pwede yan. Diba? Magiging kahiya-hiya lang kayo. Ito, pakinggan po natin ha. Pakinggan natin uli si Director Santiago para maliwanag kay Marcos Jr. Makinig kayo ha. Ito. Kahit nag-admit na, asan na yung mga victim? Asan na yung mga complainant? The complainant should come out. Sa kabila ng pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig kahapon ng House Quadcom na mayroon umano siyang mga pinatay, ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director, retired Judge Jaime Santiago, kailangan pa rin na may lumutang na mga biktima o complainant para makasuhan ang dating punong ehekutibo. Bilang dating huwes, paliwanag ni Santiago, dapat may magpatotoo para formal na maisampa ang kaso sa husgado. O yun, narinig nyo? So, ibig sabihin, ang Pangulong Duterte, ngayon, nag-guess nyo na. Sabi ng ibang mga kareaksyon natin, umamin ng Pangulo, wala stick. Dapat hindi siya umamin. Marami nag-i-email sa akin. Marami na, anong gagawin natin ka-reaction? Umamin. Sabi ko, kalma. Dating prosecutor yan. Dating presidente yan. Alam niya lumalabas sa kanyang bunganga. Lawyer yan, lawyer. Huwag niyong igaya kay Marcos Jr. Si Marcos Jr., college graduate yun, doctorate. Ano pa yan? Tinatawag nilang basta yun. MND, masteral, gano'n. Basta't mataas ang pinag-aralan ni Marcos Jr. Diba? Huwag nyo nang itanong yung kanyang mga diploma. Maraming diploma yan. Nag-uumapaw yung mga diploma niya. Basta diploma, marami. Ganun yan. Diba, hindi pala pwedeng kasuhan, Marcos Jr. Anong gagawin natin yan, ha? Hindi pala siya pwedeng kasuhan. Kung hindi siya pwedeng kasuhan, anong gagawin natin sa kanya? Tatawagin natin yung Interpol. I-red notice natin siya, red notice. Saan dadalhin ng Interpol? Sa ICC. Hindi naman pulis si Pangulong Duterte. Para, court martial ng Interpol, gano'n? Hindi naman siya sundalo, hindi naman siya pulis, International Police Organization. Hindi naman siya pwedeng ulihin ng International Police Organization kasi wala namang direktang kaso na naisampa sa kanya. Wala namang nagrereklamo sa kanya. Wala namang probable cause o yung direktang kinalaman ng Pangulong Duterte. O sinisisi niyo siya sa mga pulis. Sa mga pulis na nakakulong ngayon, ang sabi ng Pangulong Duterte, tutulong ako sa mga pulis basta't ginawa nila according to their duty. Kapag gumawa sila ng mga kabalbalan, mga kalawags, mga tiwaling pulis, inaasahan nyo pa siyang tutulong sa mga yan. Di ba? Ngayon, alam nyo na ang ginagawa niya sa mga tiwaling pulis. Sinasabi naman niya, tinutodas niya, tinatapo niya doon sa Davao, doon sa dagat. Tinanong niya Castro, bakit po puro maliliit lang yatang isda ang inyong nahuhuli? Wala yatang mga drug lords. Sabi po ni Pangulong Duterte, marami. Tinalian ko na sila, tinapon ko na siya doon sa dagat. Naniwala naman si Castro, mantakin mo yun. Hindi ko alam kung ang mga tao ito yung mga mali-mali. Alam mo yung mga mali-mali? Pag sinabi mo kay Castro, ngayon po ang taon na to ay 1975, ay maniniwala yan. Saka dapat itong si Castro, alam nyo, ito dapat ang imbestigahan, convicted yan Child abuse Si Castro, convicted yan, tao na yan, dapat yan ang imbestigahan. Tanungin natin yan kung talagang siya ay konektado sa mga NPA at komunista. Dapat yan ang padala natin sa ICC, ba? Yung mga human rights violation ng mga NPA, yung mga pinapatay nila, yung mga magsasaka, yung mga mahihirap na kanilang mga inaagrabyado, di ba? Siyempre, takot ka sa mga yan, may mga baril yan, di ba? Kahit sino matatakot yan, kahit mga politician nga sa ibang lugar natatakot sa mga NPA, di ba? Ngayon,
Bakit si Castro, yung human rights niya yan, wala bang ginawang kamalian itong mga komunista na to? Sabagay yung human rights pala tsaka komunista, magkadikit yan. Magkadikit. Mantakin mo, nandiyan siya, no? Si, yung balay ba yan o bilas ni Delima? Diba? Mantakin mo yan. Oh, ngayon, sabihin ko sa iyo, Marcos Jr., yung pinapangarap mo, tuloy natin. Ano ba sasabihin dito? And we had some of the mothers of some of the victims that were there. And up to now, they have not seen the justice for the murders of their children. And that's still, so that that is the DOJ's responsibility to continue to examine all bits of comments, of statements, of testimony, and eventually of evidence to see that that justifies a case to be filed. Lawyer ba to, lawyer? Lawyer siya? Lawyer. Lawyer. Oh, okay, sorry. Tuloy natin. Lawyer pala siya, okay. Sir, after nag-signing po ng dalawang bagong batas, yung maritime at tinatawag yung Philippine Ambassador sa China, nag-report na po ba siya sa inyo? Oo. Yung marching orders? Oh, wala naman. Ay, sinasabi nila, ina-objectan nila. Sinasabi nila that we do not agree and they will continue to protect what they define as their sovereign. Ayan, South China Sea na naman, South China Sea. Kung gusto nilang gumera sa China, laban sa China, kung iniisip niyo tutulungan kayo ni Uncle Sam, Marcos Jr., maghunos dili ka, boy. Mahirap yan, sir. Mahal na Pangulong Marcos Jr. Mahirap po yan ang plano ng yung maniniwala ka dyan. Salamat naman sa may kapal. At itong nanalo ay si Donald Trump. Hindi ko lang alam kung may imbita na ito sa kanyang inauguration, si Donald Trump. Bago daw ang inauguration, lahat ng mga aaten doon, mayroong tinatawag na political test. Paano yan? Wala naman ako sinasabi na si Marcos Jr. ay nagdudurog o nagkokok. Wala ako sinasabing ganun. At hindi ako naniniwala nagkokok ang taong yan. Hindi namang humingiwi, di ba? Pero para naman malinis ang iyong pangalan, Marcos Jr., pagdating sa pinagbabawal na droga, kayong dalawa ng asawa mo, magpa-political test na po kayo. Pakiusap lang. Para naman magkaroon ng kapayapaan ng sambayan ng Pilipino na ang alam nilang Pangulo nila ay wala siya sa impluwensya ng pinagbabawal na kok. Diba? Hindi, sabi nila yung puti daw dito na pinunas niya nung flag ceremony sa isang okasyon sa mga sundalo. Ano daw yun? Johnson's baby powder daw yun. Foundation. Alam niyo naman, yung mga president kanya, nagme-makeup pa yan. So, nasermonan nga yung makeup artist ng Malacanang. Bakit yung foundation ay natira lang dito sa ilalim ng ilong? Dito lang, yan. Anyway, mga ka-reaction, sana po naging malinaw sa inyo, huwag po kayong mag-alala dahil wala pong mangyayari sa Pangulong Duterte at wala pong ninuman kayang umaresto sa kanya o mag-imbestiga sa kanya. Unang-una, mismo